Mga boss, bago tayo magsimula sa ating tutorial, baka pwedeng palambing naman. Baka pwedeng pa-subscribe at pa-share din ng mga ina-upload nating video. Road to 1K subscribers na kasi yung ating channel at pag naka 1K subscribers na tayo, may papasok na sa ating earnings. Para na din kapag may request kayong gawa ng tutorial, mabibili natin at magagawa natin ng tutorial. Kasi kahit paano may papasok na sa ating earnings. Sa ngayon kasi medyo limited lang yung ating budget. Monetize naman na yung ating channel. Ang kailangan na lang natin ay makuha yung 1K subscribers para may earnings na papasok. Yun lang mga boss, salamat. Umpisahan na natin mga boss. Bali sa video pala na to, gagawa tayo ng automatic solar light na pangloob ng bahay. Bakit ko sinabing pangloob? Kasi mga boss, wala tayong ilalagay na case nitong ilaw na to. Open lang siya kagaya ng ginawa ko dati na hanggang ngayon gamit pa din namin sa aming bahay. Mas maliwanag nga lang to kasi 200 watts yung ilaw na gagamitin natin. Okay mga boss, bali ito muna yung mga materials na gagamitin natin. Una ay itong ating solar light na may kasamang remote syempre. Bali 200 watts na pala ito mga boss kaya mas maliwanag siya kaysa sa dati nating ginawa na 100 watts lang. Sunod naman na kailangan natin mga boss ay itong dalawang pirasong 32700 LiPo4 battery ng Power Central. Bali ipaparallel natin silang dalawa. Pero mga boss, itong battery na ikakabit natin na to ay pansamantala lang. Hinihintay ko lang kasi yung in-order kong 18650 na battery at yun talaga yung gagamitin ko dito. Mas maliwanag kasi siya kaysa sa 32700. Next naman mga boss ay itong BMS. Pang LiPo4 siya syempre kasi LiPo4 yung battery natin. Pag magpapalit tayo ng 18650 battery, magpapalit din tayo ng BMS. Next mga boss ay itong tabbing wire. Ginagamit naman to para maiparallel o mai-series yung mga battery. Pero sa project natin na to, gagamitin natin to para magparallel. Bali pinutol ko na nga pala to ng sakto lang sa dalawang battery. Next na kailangan natin mga boss ay itong mga nuts and bolts. Ginagamit naman to para maikabit ang tabbing wire sa battery. Alam nyo ba mga boss kung bakit tinawag na 32700 ang ganitong battery? Tinatawag siyang 32700 dahil sa kanyang physical size. Yung 32 ang ibig sabihin nun 32 mm ang kanyang diameter. Yung 70 naman ay yung kanyang haba. Tapos yung 0 sa dulo ay dahil sa kanyang cylindrical shape. Okay, maliwanag ba mga boss? Bago natin ikabit ang BMS, itest muna natin kung ilang volts ang karga nitong mga battery na to. Bali, gagamit ako ng digital multitester at isaset ko sa DC. Ayan mga boss, merong 3.1 volts yung unang battery. 3.1 volts din yung pangalawang battery. Ngayon mga boss, simulan na natin assemblein yung battery ng ating solar light. Una mga boss ay magkakabit tayo ng tabbing wire. Bali yung positive ng dalawang battery na to pagkokonektahin natin. Panoorin yung mabuti yung video mga boss para mas maintindihan nyo. Ngayon mga boss, dito naman tayo sa negative ng ating battery. Higpitan natin mabuti yung mga nuts and bolts niya. Balutan na din natin ng tape mga boss para dun sa tape natin ididikit yung BMS. Ayan mga boss, nakadikit na yung BMS sa battery. Ngayon naman mga boss, maglalagay na tayo ng wire sa BMS papunta sa battery. Unahin muna natin lagyan ng wire ang B+ ng BMS. Bali red na wire ang ilalagay natin. Tapos dito naman tayo sa B- ng BMS. Black na wire naman ang ikinabit natin. Balutan na din natin ng tape yung BMS para mas matibay ang kapit niya.
Next mga boss ay ihihinang na natin yung positive wire o yung red wire na galing sa B+ ng BMS papunta sa positive terminal ng battery. Bali, dito na lang natin siya ihihinang sa tabing wire. Tapos, yung negative wire o yung black wire na galing sa B- ng BMS, ihinang naman natin sa negative terminal ng battery mga boss. Ngayon mga boss, i-check naman natin kung may output ang BMS. Seset lang natin sa DC yung tester. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo, walang output yung BMS. Nakaset naman yung tester natin sa DC pero wala tayong nasusukat na voltahe. Pero kapag sa battery natin nilagay yung test probe, may nasusukat naman tayo na 3.1 volts. Pag ganito mga boss, hindi ibig sabihin sira na agad yung BMS. Maaring tulog lang yung BMS natin. Ang kailangan lang natin gawin ay gisingin siya. At ayun na nga mga boss ang nangyari. Walang output ang BMS kanina, di ba? Pag ganun walang output, tulog lang yung BMS nun. Ang gagawin nyo lang para magising yung BMS ay i-charge yung battery. Maraming paraan para gisingin yung BMS pero yun yung pinaka-safe at pinaka-madali. Ayan mga boss, meron na siyang output. Pero mga boss, wag na wag nyong irerekta yung battery sa charger o kahit sa solar panel ha. Ang output kasi ng charger ay nasa 5.1 volts tapos ang panel ay nasa 6 volts. Minsan umaabot pa ng 7 volts pag sobrang tirik ang araw. Bali hindi ko na nabidyohan nung kinabit ko yung battery sa solar light pero ang connection lang naman nun ay yung wire na galing sa B+ ng BMS ay ihihinang natin sa B+ ng solar light. Tapos yung wire ng P- ng BMS, ihihinang naman natin sa B- ng solar light. Tapos yung P- at P+ ng solar light board, doon naman natin ihihinang yung wire ng Type-C port natin para ma-charge natin siya. Sa ganung paraan, magigising ang natutulog na BMS. Ngayon mga boss, subukan naman natin kabitan ng solar panel. Yung itim na wire ng panel, ihihinang sa P- ng solar light board. Tapos pulang wire naman sa P+ ng board.
Ayan mga boss, umiilaw pag hindi nakatapat sa liwanag yung solar light at nagsha-charge naman siya pag nakatapat sa liwanag yung panel. Okay na ito mga boss. Salamat sa panonood.